kayo tata, Masarakan, matatagpuan sa Colossus 3, verse 23 to 24. At kurang na to'y, anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ito ng buong puso, na parang sa Panginoon at hindi sa tao, yamang nalalaman ninyong tatanggap kayo ng gantimpala mula sa Panginoon bilang mana. Si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Amen. So, ang maibibigay ko po na pamagat ay hindi para sa tao, kundi para kay Lord. Amen. So, yun po yung ating pamagat. Hindi para sa tao, kundi para kay Lord. So, sa hapong pong ito, mga kapatid, explain ko po sa inyo isa-isa ang nilalaman ng tekstong ito. So, una po, anuman ang inyong ginagawa. So, ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi lang ito para sa ating pastor o ministry. Ayan, kundi kasama na din dito ang ating mga trabaho, pag-aaral, paglilingkod sa church, pag-aawit, pagtulong sa pamilya o kahit simpleng gawain sa araw-araw. Gusto ng Diyos na maging tapat tayo sa lahat ng ginagawa natin. Yan, so yun po yung una, anuman ang inyong ginagawa. So, yung pangalawa po, gawin ito ng buong puso. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid, hindi tamad, ayan, hindi peke, hindi pakitang tao, hindi napipilitan kapag may ginawa tayo para sa Diyos. So, dapat yung yung talagang buong puso. O, yung may kusang loob. So, ibigay natin ang best natin kahit walang nakakakita o pumapalakpak. Amen? Amen. So, halimbawa po nito, ayan, ang maibibigay ko pong isang halimbawa, kung tayo ay kumakanta ng mga praise and worship song. Ayan, so, kailangan natin kumanta ng may buong puso. Kung ang kanta ay masaya, o syempre, dapat ipakita din natin na masaya yung ating mukha. Amen. Amen. With action. So, ipakita natin ito na hindi tayo napipilitan. Hindi tayo nahihiya. So, dapat kapag kumakanta tayo, dapat hindi tayo nakasimangot. O, di ba? Masaya yung ating kanta. So, kailangan nakangiti tayo. Amen. Oo, wag nating pansinin yung ating mga katabi. O, focus tayo kay Lord. Ayan. Kung kailangang sumayaw, sumayaw ng buong puso. Ayan. Todo-todong sayaw. Hindi yung parang poste na walang buhay. Amen? Amen. So, dapat wag tayong mahiya sa ginagawa natin. Amen. So, yun yung dapat nararapat. Wag tayong mahiya. Kasi, para saan ba yun? Para sa ating Panginoon. Ayan. So, isa pa na maibibigay kong halimbawa ay, yan, yung kapag naglilinis tayo sa church. Ayan. So, kailangan kapag naglilinis tayo sa church, o kahit na anong nililinisan, o kahit na anong gawain, ayan, dapat buong puso. Dapat may buong puso tayong paglilinis o yung isang gawain. Ayan. Ang dapat nating gawin ay ipakita natin ito ng buong puso. May nakakakita man o wala, ayan, ipakita natin na bukal sa ating kalooban ang paglilinis natin.
dapat hindi tayo nagrereklamo. Amen. Kung sinabi nila, oh yan, ito yung gawin mo, oh amen. Ayan, sumunod na lang tayo. 'Di ba? Ayan, sumunod na lang tayo kung ano yung sinasabi nila. Yan. So, ang pagtsaka isa pa, yung pagtulong natin sa church o kahit na anong pagtulong, may blessing man o wala, ayan, bibigyan ka man ng blessing o wala, ayan, okay lang yun. Basta dapat bukal sa ating kalooban. O, do it for the glory of God. Ika nga. So, tsaka alam naman natin na, diba, lahat ng ginagawa natin, nakikita yan ni God. Amen. So, isa pa, ayan, sa halimbawa nito ay yung mga gawain natin sa church. Ayan, di ba? Marami tayong mga gawain sa church. Halimbawa na lang, yung mga pag-lead ng opening prayer. O yan, testimony. Ayan, mag-operatory prayer. O mag-operatory song. Kahit na ano mang gawin natin sa sa mga gawain sa simbahan, ayan, dapat kapag inataasan tayo, anong sabihin natin? Amen. No, di ba? Amen. Sabihin natin. Kasi isang karangalan 'yon. Ayan, sa Panginoon kapag nagpagamit tayo sa kanyang mga gawain. Amen. So, number 3 po, ayan, na parang sa Panginoon at hindi sa tao. So, ibig sabihin nito mga kapatid, gawin natin ang lahat para sa ating Panginoon. Para sa ating Panginoon muna, hindi para sa tao. Kasi, kapag ang puso natin ay para sa Diyos, hindi tayo madaling ma-discourage. Totoo ba yun mga kapatid? Amen. So, hindi tayo madaling ma-discourage. Hindi tayo masyadong apektado sa mga nangyayari sa atin, sa ating buhay. So, ayan, example ko na lang yung sa akin, yung sinabi ko kanina, di ba? Ayan. So, talagang kung minsan yung pagkasuspindi ng aking channel ano din, 'di ba? Parang napakahirap din tanggapin kasi 'di ba pinaghirapan natin 'yon. Ayan, hindi natin hindi mawala sa ating isipan na manghinayang. Pero ayan, hindi naman sa totoo lang, hindi naman yung talagang apektado tayo. Kasi alam ko naman na may plano si God kung bakit nangyari 'yon. Oo. Oo, kasi at saka dapat at saka alam ko din na na may dalawa pa naman tayong channel na natin na ano ba 'yon? Natitira. Ayan. So ang ginawa ko na lang yung mga dalawa kong channel na na natira lahat ng mga yung wala akong mukha, yung wala akong ginawa doon sa video, talagang inano ko na lang lahat, private ko na kasi yun yung nararapat. Kasi dapat pala kapag na-reuse ka kailangan yung mukha mo talaga yung mukha mo talaga ang nandoon at saka yung ikaw talaga yung nagsasalita, yung ganon. So yun yung ginawa ko para hindi na rin na masuspindi yung dalawa kong channel. So salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya ako ng kalakasan. Talagang pinagpupuyatan ko yon na talagang ginagawa para hindi naman na masayang yung ating pagpapagod at pagpupuyat. Ayan, so ang pang-apat po ay ayan, ito yung pinaka-importante. Tatanggap kayo ng gantimpala. Ayan. So, tatanggap tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Ayan. So, ibig sabihin nito mga kapatid, nakikita ng Diyos lahat ng ating ginagawa.
Ayan, lahat ng ating effort at katapatan. Ayan, napapansin lahat ni Lord yan. Kahit na hindi napapansin ng ibang tao, si Lord, napapansin niya yan. So, ito yung kadalasan, o hindi kadalasan, talagang binibigay na reward ng Diyos sa atin. So, una, ayan, binibigyan tayo ni Lord ng spiritual blessing. So, pangalawa, ayan, binibigyan niya tayo ng peace o kapayapaan. Pangatlo, ayan, yung joy. Ayan, at yung pang-apat, ito yung pinaka-importante na tatanggapin natin. Yung eternal reward. Ayan. So, yan yung pinaka-importante. Bibigyan niya tayo ng eternal reward. So, ang may bibigay ko po na konklusyon ay ito po. Ang tunay na paglilingkod ay hindi para sumikat, kundi para maparangalan ang ating Panginoon. So, malaki man o maliit ang ating ginagawa, kapag ginawa natin ito ng buong puso para sa ating Panginoon, mahalaga iyon sa Kanya. So, ayan. So, sana po may napulot kayong aral sa aking ibinahagi. Ayan. So, to God be all the glory po.